So welcome on board. So welcome on board mga boards. Nakalimutan ko yung intro ko. Iniisip ko pa kasi ilang ano na rin, parang ilang linggo na rin tayo hindi nakakapag motovlog. Anyway, ngayon lang medyo gumanda yung panahon, ngayon lang kasi ito yung kalsada. Pero kaninang umaga umuulan pa, lakas ng ulan kaninang umaga. Pero after noon hanggang ngayon hindi na umulan, pero yan, makulimlim pa rin. So expect na lang natin na may pag-ulan-ulan pang magaganap. Kaya to, meron akong dalang kapote. Napa-vlog tayo ngayon kasi masyado tayong maraming nakikitang posting, sa Blue App or sa page or sa group na nagkakaproblema sa mga WinRx nila, which is hindi ko maintindihan bakit. Siguro nadadala pa rin ng pagka-hype ng ganda ni WinRx. So itong vlog na to is hindi ko siguro masasabing tip siya or do's and don'ts, pero alam nyo, may mga i-share lang ako sa inyo na nasa sa inyo naman yun kung i-adapt nyo or hindi. Kasi guys, itong motor ko 1 year and 4 months na siya. So sa buong time ng pag handle ko dito sa motor ko, wala pa akong na-encounter na major issue. Kung napanood nyo, siguro yung nagpapalit tayo ng water pump, nagkaroon niya ng problema. So hindi na dahil problema ng motor yon, human error na yon or driver's error. Kasi ako may gusto nun, so ayun, gumawa ako ng sira sa motor ko at yun din talaga yung nagpasakit ng ulo ko. Pero lumipas ang isang buwan, nagawa na rin naman. So nandyan yan sa ating mga videos, hanapin nyo dyan. Pero sa mga nakasubaybay talaga sa akin dyan is alam na nila yon kung ano yun. Nababasa ko kasi magkakaproblema sa lining, alam niyo yun, na which is sa sobrang baba ng odo nagpapapalit na ng lining. Hindi lang basta lining, buong assembly pa ng lining, kasama yung pressure plate, back plate, tapos yung ano ba yun, yung basket ba yun or clutch housing, ganyan, nagpapapalit sila yan kasi nga na damage. So ito guys, pag bumili kayo ng WinRx, let's say o kaya naman hawak mo yung WinRx mo ngayon, nandiyan sa garahe, wala kang ginagawa, or may plan kang bumili ng WinRx, ang number 1 na unang-uno nyong gawin, i-adjust nyo yung clutch. Ngayon, kung sasabihin sa kasa wag galawin yung clutch, ipilit mo na lang. Kasi guys, yung clutch adjustment ng WinRx kapag ka bago, hindi siya friendly para sa mga Pilipino. Kasi karamihan sa ating mga Pilipino, hindi naman ganun kahaba ang daliri. Kagaya ko, yan yung clutch adjustment kasi ng WinRx, sobrang babaw niyan guys. Pag kinuha nyo yun sa kasa, halos walang play yan, konting-konti lang. Yung konting play na yun, yun lang yung allowance ng lever mo na naka full release talaga siya. Pero dahil tayo ay Pilipino at karamihan sa atin ay hindi binayaan ng mahabang daliri at mahabang bias, ay akala natin yung clutch natin nabitawan na natin, pero hindi natin alam, nakapiga pa pala tayo ng konti. Guys, kapag ang motor nyo bago, o let's say bago ang lining nyo, konting press lang yan sa clutch or konting ramdam nyo lang ng pressure, kumakagat yan. So kapag tumatakbo kayo nang kumakagat yan, doon nagsasuffer yung lining nyo. Kaya mapapansin nyo kapag nag-change oil kayo, kung hindi nyo pa napapansin or hindi pa kayo nag-adjust ng clutch, i-check nyo yung mga langis nyo pag nag-change oil kayo. Kapag kayan ay grayish yung kulay nyan o yung kulay imburnal, alam na may something sa clutch mo, i-adjust mo na agad kung wala ka pa namang napapansin kakaibang takbo sa motor mo. Pero kapag tumagal na yan at nararamdaman mo na yung takbo ng motor mo ay parang hilaw, ibig ko sabihin dun sa hilaw
sagad na yung RPM mo, o let's say mataas na yung RPM mo, pero yung takbo hindi nagmamatch doon sa RPM ng motor mo. Yun yung hilaw na sinasabi ko. So possible may problema na yung clutch. Pero kung bago-bago pa lang yung WinRX nyo, tapos first change oil nyo, parang nakakakita kayo doon sa langis nyo na parang glitters, o kaya naman may kulay imbornal nga, dyan maalarma na kayo guys. Kailangan nyong mag-adjust ng clutch, no? Kasi sa kasa may na-encounter kasi ang kasa, hindi raw sila nag-a-adjust ng clutch. Ang rason naman nila is yan daw yung preferred adjustment ng Honda. So wala naman akong ano doon, no? Wala naman akong tawag dito, reklamo doon. Yun talaga, kung standard talaga sinusunod nila, yun talaga yung standard. Pero para sa akin kasi may kanya-kanya tayong preference sa pagdadrive. Kagaya ko, gusto ko yung clutch ko, ayun, ang laki ng play nito. Pero hindi ako nahihirapan mag-cambio nito. Hindi matigas, hindi siya mahirap i-neutral. Kumbaga yung timpla ng clutch lining, yung lining tuloy, yung timpla ng clutch cable ko or yung clearance nya is pasok talaga sa preference ko. At ayan, kung napanood nyo ilang videos ko, kasi nung time na yon nagpapalit nga tayo ng something sa water pump, or nag-upgrade tayo, nagkaroon ng problema. Tapos nung time din na yon, binaklas namin yung lining, and nung ibinalik namin, wala siya sa tamang ayos. So doon pa lang wala naman talagang issue yung motor. Ang may issue mismo ako. Kasi, di ba? Sabi nga nila, nananahimik yung motor mo, pinakailaman mo, kaya ayan, sumakit yung ulo mo. Literal guys, sumakit talaga yung ulo ko doon sa motor ko. Pero buti na lang, no? Since dahil medyo ano tayo, no, metikuloso pagdating sa motor natin. Ayan. Kabisado ko na yung performance ng motor ko. Alam ko yung takbo niya, alam ko yung gigil niya. Kaya konting pagbabago lang is talaga napaparanoid tayo. Baka kung anong nangyari na sa motor natin, ganyan. So nung time na yon, nagkaroon ng pagbabago sa takbo, naparanoid na ako kasi yung lining ko nagkabalik-baliktad. Pumunta na tayo ngayon kay Pres Raymond Gutierrez, no? Sa mga hindi nakakaalam, siya po ang presidente ng WOCP. Shoutout sa'yo, Pres Raymond. Mag-set ka na ng national ride pa north para naman makasama kami. At ayun, nabalik naman niya sa lahat. Kasi alam niyo kung bakit sa kanya ko dinala. Kasi ilang WinRX na yung nahawakan niya. Talaga nung pumunta ako rin sa kanya, ang daming kalakal doon ng WinRX. Kaya yung iba nasasabi ang issue ng WinRX ay lining, dahil nga sa adjustment, hindi naman dahil may issue talaga. Kasi kung talaga nabibitawan nyo yung clutch, like ganyan, tumatakbo kayo, talagang binibitawan nyo yung lever, hihilahin naman yan sa baba kasi may spring yon. May spring yun sa loob, hihilahin niya yung clutch arm para ma-release talaga. And then yung clutch spring din natin, i-release din talaga yan. Kaya lang kung nakapatong lagi yung kamay natin na ganyan, doon talaga nagkakaroon ng problema sa clutch sliding. Kaya na-advise ko sa inyo, pag bibili kayo ng WinRX, or meron kayong ilang days pa lang na WinRX tapos hindi nyo pa na-adjust yung clutch lining nyo, i-adjust nyo na. Pero paano adjust nga ba yung gagawin nyo? Well, hanap tayo ng magandang spot, tuturo ko sa inyo kung paano.
Okay na siguro dito. Dito pala tayo sa MacArthur Highway, ano? So yung i-adjust nyo ito, yung iba ginagawa ay ito kasi dalawang nut na yan, pwede nyong ilipat dito yung isa para nakalak, or pwede rin naman ganyan. Ang nilalak naman lang talaga dyan is ito, yung pinaka parang thread na yan. So pag i-adjust nyo yan guys, para magkaroon ng play yung lever nyo, ang gagawin yung adjust dito is kailangan itong tube na yan is lumabas dito, hindi nyo hihilahin pataas. Kailangan mas lamang dito sa baba kaysa dito sa taas, kasi once na mas lumamang dito sa taas, ganun ang naging adjustment nyo, nakapull itong ating clutch arm. So ang gagawin nyo, kailangan itong tube na yan ibaba nyo yan. So yan, kung mapapansin nyo yung akin, ito yung dalawang nut, tapos yung thread na nakalitaw dito sa taas is 1, 2, parang tatlong thread lang yung nakalitaw dito sa taas. Ganyan yung clutch adjustment ko. So ayan, may play yung clutch arm. Bukod sa may play yung lever natin, meron din play yung clutch arm, now which is very important. Kasi once ito pinapa nyo ay wala ng play, konting galaw nyo lang doon sa clutch lever nyo, meron na siyang reaction dito sa loob, which is nagpe-press na siya sa loob. Pero kapag ka ganyan, 100% yan naka-release, at hindi lang yun. Ito kung mapapansin nyo, ayan ayan yung play ng lever natin, kasi nandito pa yung tension nya. Ito pre-wheel yan, pre-wheel, naka-release yan, yung tension nya nandyan. So ibig sabihin yung clutch natin, ayun, yung lever natin may play pa. So yan yung tinutukoy kong adjustment. Kaya sa mga may bagong WinRX dyan, paulit-ulit ko na sinasabi, i-adjust nyo yan. Kung ayaw i-adjust sa kasa, manghiram kayo ng tools. Ang tools lang naman na gagamitin nyo dyan ay 12 at 14mm na open range. So sa pag-adjust, kaya nyo na yan, malalaki na kayo, patatandaan na kayo. Pero sa mga lady riders natin dyan, siguro punta kayo sa mga motor shop, pa-adjust nyo na lang, then explain nyo sa kanila kung paano i-adjust. Ayan yung adjust ng clutch ko. Pag piniga ako ng konti, kasi ito na yun, dito ko na mararamdaman yung tension Pag piniga ko yan ng konti, yan, dyan na malulunod yan, no? Kahit pigain natin yung throttle, tapos may konting tension dito, hindi yan tatakbo ng maganda, manggigigil lang yung motor natin, doon madadamage yung ating lining. Kaya yun, adjust yun na agad. Mahirap na, magkano rin ang isang set nun? Balita ko yung mga nagpapapalit ng ganon, uubos sila ng 8K to 10K para lang maayos. Kasi hindi lang basta yung lining yung pinapalitan, buong housing. Tapos syempre, ang malala pa nun, dahil nga naubos yung lining mo sa ganong sistema ng clutch adjustment, nandadamay pa ng sira sa head naman ng makina. Yung iba lumuluwag masyado yung timing chain, yung iba naman nagkakaroon ng lagitik sa loob ng head, which is napakalaking problema nun. Pagka nangyari yun sa motor ninyo nang dahil sa clutch lining, pagsisisihan nyo talaga na kumuha kayo ng WinRX. Kaya tayo bilang, syempre hindi naman sa nagmamagaling tayong rider, nagbibigay lang talaga tayo ng advice sa mga bago, para naman kahit papano hindi sila panghinaan ng loob dahil WinRX ang kinuha nila, hindi naman tayo ganung tao, kasi tayo naman kahit papano nakakabisado natin yung motor. Basta kung may tanong kayo, message nyo lang ako sa page, sasagutin natin yan, abot ng ating makakaya. Pero sabak muna tayo dito sa baha, let's go. Muulan, katakot, nakakatakot naman.
Mababa lang naman siya. Wala may transaction kasi ako rito so no choice, pero mababa naman siya. Bukod sa inaalagaan natin tong motor natin, syempre, 'di ba? Binabaldog din natin to minsan. Kailangan balance. Hindi yung puro baby baby lang. Kailangan bardagulin mo rin. So, yun lang mga boards. At ride safe sa inyo. Kagaya ngayon, baha. So, yan. Ride safe na lang sa inyo. Uy!